May tanong dito kay ang pangalan nito? Bro John Ray, baka kilala mo ito sa si Rever Santiago, sabi niya, pwede po bang talakayin niyo minsan ang tungkol sa South Korean na may highest IQ level na nagsabi siya daw ay naniniwala sa Diyos? Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Bag sauce in hand. Ang South Korea? South Korean siya, na lalaki ito, na merong highest IQ level na nagsasabi po siya na naniniwala daw siya sa Diyos. So, meaning to say, yung may highest IQ level naniniwala sa Diyos. Bakit merong hindi naniniwala sa Diyos? So, yun yung klaseng argumento ba na gusto yung patalakayin sa punto por punto. Baka may idea kayo kasi nasa South Korea itong tao daw eh. Actually, Brother Romel, wala pa akong idea. Ngayon ko na siya narinig na may ganyan pala. Laganap na yan sa Facebook, bro. 262 ang IQ level. Kasi ang level ng natin, 150 plus lang. No? Tapos pero yung IQ level niya, 260 plus. Oh, times to. Because, yes, yung highest level niyang gano'n ng IQ, alam niya, Jesus is God. So imagine mo yung pag sinabi mo hindi Jesus si God, ano level 'yun ng IQ, di ba? Yes, kasi siguro humihingi siya ng opinion ko lang ito, bakit actually wala pa akong idea sa kumakalat na na yan na sa social media na sinabi na ba Angel kumakalat na, no? So wala pa akong idea, hindi ko pa siya nabasa. Hindi ko pa siya nakilala. So kung gayon man ang pananaw niya bilang isang tao na may mataas na IQ level, gumamit siya ng tamang lohika kasi biblically speaking mga kapatid, Diyos na mismo ang nagbigay sa mga tao na siya ay makilala. Mayroon pong tinatawag na natural law na ibinigay ang Diyos sa lahat ng mga tao yan. Sa lahat po ng mga tao, kahit sa mga bata. Kilala ng mga bata ang Diyos, kaya nga nagpupuri sila sa Diyos eh. Hindi lang katulad natin na fluent na magpuri sa Diyos, nakilala na natin ang Diyos. Kahit mga bata, yung iyak ng bata, unang iyak ng bata paglabas, pangalan ng Diyos binabanggit niyan, yung iyak niya. May explanation dyan, yung salitang hiya. Hiya means pangalan niya ng Diyos, hiya. Ang mga bata nagpupuri na yan sa Diyos, biblically speaking, lahat ng tao mayroong tayong tinatawag na inner faith na ibinigay ng Diyos. Natural law po yan. Ang problema lang kasi habang lumalaki ang tao, nag-iiba na ang takbo ng isip. Instead na maniwala sa Diyos, yung iba hindi na naniniwala. Doon na nagkakaroon ng diferensya sa paggamit ng free will na ibinigay ng Diyos sa tao. So ginamit kasi ng iba yung free will nila na hindi maniwala sa Diyos. Pero biblically speaking, kung naniniwala tayo talaga sa Bible, lahat ng tao talaga mayroon talagang knowledge about God. Biblical po yan. Halimbawa dito sa Romans 1:20, no, na sa pa lang sa langit makikita na natin ang kapangyarihan ng Diyos, sabi ni St. Paul. So ito siguro yung mga ginamit na logical reasoning nung sinasabi na mataas ang IQ, no? Kasi titingin ka lang sa titingin ka lang sa langit. Alam mo na may Diyos eh.
Kasi sino ba ang gumawa ng lahat ng bagay? May mga bagay sa mundo, kapatid, na hindi nag-exist kung hindi ginawa ng tao. Like cellphone. Ang cellphone, hindi yan mag-i-exist kung hindi yan ginawa ng tao. Lahat ng gamit na ginagamit natin ngayon, simula sa sandok, pagkain, anuman. No? Maliban sa mga natural, kasi yun na nga ang sunod natin itatapik. Pero sa mga bagay na nag-exist na ginagamit natin ngayon, nag-exist yan kasi mayroong naggawa. So, tayo, kahit mga ordinaryong tao tayo, alam natin na imposible sa isang bagay mag-exist kung walang nagpapa-exist. Isa po yan sa logical reasoning, sa filosofiya ni St. Thomas Aquinas, na tinawag yan na the prime, nakalimutan ko yung term na ginagamit, no? So isa po yan, baka yan ang ginamit niya ng mga reasoning. O yung sa ating mga nakikita, like yung kalangitan, stars. Kung susundan kasi natin yung logic na walang mag-i-exist na bagay kung walang nagpapa-exist, sino ang gumawa ng buwan? Kaya ba yan gawin ng siyensya? Hindi. Yung mga planeta, sino ang gumawa? Yung solar system natin na napakaganda yung design. No, sa isang solar system natin, mayroong isang araw na linilibutan o iniikutan ng 9 na planeta na hindi nagbabanggaan. Perfecto ang pagka-design ng nasabing solar system. Sino ang naggawa niyan kung hindi Diyos? Kasi following the principle of walang nag-i-exist kung walang nagpapa-exist. Kung nag-exist yung mga bagay na yan with proper rotation, sino nagpa-exist niyan? So darating tayo sa conclusion na mayroong supreme being na nagpa-exist ng lahat ng bagay. So hindi po siya imposible sa isang tao na matalino talaga na hindi ba skeptical. Kasi may mga matatalino na skeptical. Katulad ng mga ibang mga scientists, skeptical sila. Dahil ang reason nila, ginugol nila ang kanilang buhay sa pagsasaliksik sa mga bagay, hindi nila nasaliksik ang Diyos. So more on evidence kasi yung iba. Naniniwala lang sa ebidensya. Pero kapag susundan natin ang proper logic, talagang darating tayo sa reason na may Diyos. Sabi nga ni Scott Hahn, makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng human reason. Yung mga logical na reasoning natin, tulad nun, walang bagay na nag-i-exist kung walang nagpapa-exist. Kung naniniwala ka na ito mga kagamitan kaya nag-exist, dahil may nagpapa-exist. Ganon din ang mga bagay na ating nakikita naturally. Yung planeta, yung mga stars, di ba? Hangin. At pangalawa, walang bagay na gumagalaw kung walang nagpapagalaw. Halimbawa, itong kutsara, kasi kumakain ako ng sopas ngayon. No? Itong kutsara, kung hindi ko ito igagalaw, hindi ito gagalaw. Di ba? So mayroong nagpapagalaw sa lahat ng bagay. Kung may bagay na pina-exist ng isang nagpapa-exist, pinapagalaw din niya yung bagay na kanyang pina-exist. So sino ang nagpapagalaw ng bagay sa mga bagay na gumagalaw? Like hangin. Di ba? Walang iba, ang Diyos. So yun po yung mga logical reasoning kung bakit may mga matatalinong tao na kahit hindi nila alam ang Biblia, alam nila na may nag-i-exist na Diyos. Una, dahil sa inner faith. Regalo ng Diyos sa atin yan. Sabi ng Diyos, makikilala ako ng lahat. Kahit mga bata, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakamatanda. Basahin na lang natin muna yung talata na yan. Hebrews 8 yan, mababasa natin. Hebrews 8, pero ang unang nagpahiwatig nito si Jeremiah. Jeremiah 31:31 to 33. At kinoto ni St. Paul sa kanyang pangangaral sa taga-Hebrews. No? In Hebrews 8, umpisahan natin sa
Hebrews 8, 9 or 10 na lang siguro. Umpisa natin sa 10 hanggang 12 or 13. Ito ang ating mababasa. Ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon. Itatanim ng Diyos, itatanim niya sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Isusulat niya sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos. Magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na kailangang turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat. Mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. So Diyos na po ang nagsalita niyan mga kapatid na talagang niloob ng Diyos sa tao na bigyan tayo ng karunungan patungkol sa Kanya. Yun nga, sabi ko ganina, the reason kung bakit maraming hindi naniniwala sa Kanya dahil pinili nila yun. Because of the free will na ibinigay ni God sa kanila, mas pinili nilang hindi paniwalaan na nag-i-exist ang tagapa-exist kaysa what I mean is, mas pinili nilang hindi paniwalaan ang Diyos, no? Na nag-exist talaga ang Diyos. Mas pinili nila yan. Kung atin lang susundin ang sinabi ni St. Paul, yung sinabi ko kanina sa Romans 1:20, pinakasimpleng paraan na hindi mo matatakasan na may Diyos talaga itong Romans 1:20 na sinabi ni St. Paul. Sabi kasi ni St. Paul dito, mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Ano daw? Ang pagka-Diyos at kapangyarihan ng Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga gawa, kaya't wala na silang maidadahilan pa. So, no reason na dapat sa tao na mag-isip na walang Diyos. May Diyos talaga dahil makikita mo ang kanyang mga gawa. No? Makikita mo ang Diyos sa kanyang mga gawa. Kasi nga, walang bagay na nag-exist kung walang nagpapa-exist. Kung may buwan, walang buwan kung walang gumawa ng buwan. Sino yung gumawa ng buwan? Kaya ba yan ng human knowledge? Hindi. Kasi natural yan. Natural made yan. Hindi yan ginawa ng kung anumang bagay. No? Diyos lang ang gumawa niyan. Wala na pong iba. Supreme being ang gumawa. Kaya mayroon po talagang Diyos. Kaya hindi na ako magtataka about doon sa sinasabi niyo na Korean na umabot ng 200 mahigit ang kanyang IQ pero naniniwala siya sa Diyos. Yes, kasi ako nga IQ ko baka 10 lang eh. Pero why do I believe God? Not just only of the Bible, kasi pwede din naman ako hindi maniwala sa Bible. No? But by reasoning. Logic reasoning na kung may nag-exist na bagay, mayroon talagang nagpapa-exist. Yun lang, napakasimpleng bagay para malaman natin na may Diyos kahit pa hindi tayo naniniwala sa Bible dahil may nagpapa-exist mga kapatid. Yun lang ang tugon ko, Brother Romel. Bro Junry, may idagdag natin Sige, yung isang kwento pagpapatunay na may Diyos. So may isang engineer, no? Atheist siya, ayaw niyang maniwala sa Diyos. So may kaibigan sa isang scientist na may laboratory. Ngayon, ito scientist na to, naniniwala sa Diyos. Itong engineer, ayaw niya, no? So ang nangyari dito, nung pumunta itong engineer na atheist, pumunta doon sa laboratory, sabi, nag-uusap sila tungkol kay Lord, ganun. So sabi nung scientist, you should believe in God, ganun. Sabi niya, no, there is no God. No, sabi niya ganun. Sabi niya, there's no existence without a persons who did the existence. Kung bakit mayroon yan, so walang yan, sigurado may gumawa. Sabi niya, I don't believe in God. Pinipilit ng engineer. So umalis siya. Ang ginawa nitong scientist ganito. So gumawa siya ng parang planetarium sa opisina niya, sa laboratory niya. Ang ganda ng planetarium niya, no? Sarili niyang gawa 'yon.
Ngayon bro, bumalik yung engineer. Mm. Binalikan niya. Tapos nakita niya ngayon. Sabi niya doon sa friend niya scientist na naniniwala sa Diyos. Itong atheist na engineer, sabi niya, wow, sabi niya ganun. Ang ganda naman ng planetarium mo, sabi niya ganun. Alam niya no? May earth, may ganito, lahat na naka-align. Alam mo, sabi na, tinanong ng engineer na atheist, who made that? Sabi niya ganun. No one? Sabi niya ganun. Wala naman gumawa niyan. Sabi ng engineer na atheist, imposibleng walang gumawa. Sabi niya, nagets niyo yun? Yes. Nagets mo yun bro? Sabi niya, imposibleng walang gumawa. Ang sabi ng scientist, yan ang sinasabi ko sa'yo. Lahat ng bagay, imposibleng walang gumawa. Yun ang Diyos ang gumawa sa lahat ng bagay dito. Parang inano niya, Brother Angel, ni-reverse psycho niya. Ni-reverse psycho niya eh. Sabi niya, who made this? Who did this? Sabi nung scientist, no one. Wala. Sabi ng atheist, imposibleng wala. Ayun. So from there on, naniwala na to. Totoo no? So wala namang nag-exist dito sa buong mundo at sa universe kung walang nagpa-exist at walang gumawa nun. So yun po, kapatid, paano makakapasok Bro Romel? Yung mga saan ba yung niya, Bro John Ray? Para yes, sa mga kay magtatanong. Brother Romel Palma na katotohanan ating pag-usapan, Facebook page, doon po naka-post ang ating pong Brother Angel, ang Zoom meeting ID. At babasahin ko lang dito yung limang arguments the 5 arguments of Saint Thomas Aquinas na ito po ang itinuturo ng simbahan, no? Ang una is the argument from motion. Yung sinasabi ko na walang bagay na gumagalaw kung walang nagpapagalaw. Yan yon. Argument of motion, and then argument from efficient cause. No, na lahat ng bagay ay may pinagmulan. Kasi walang bagay na nag-i-exist kung walang nagpapa-exist. Yan po siya. Ang arguments efficient causes. And then argument from possibility. No, kung posibleng walang Diyos, posible din na may Diyos. At kung naniniwala ka na may possibility na may Diyos, so therefore may Diyos. Yan po yun. No, simpleng lohika lamang po yan. Argument from gradation. Argument from gradation, yun po yung mga bagay na kung mayroong mabuti, mayroon pong pinakamabuti. So mayroong pinakamabuti, mayroon pong supreme na mabuti. At yun ay walang iba ang Diyos. So yan po ang argument from gradations. At ang panghuli, the arguments from design. Yung sinabi ko ganina na perfectly designed by God ang ating pong solar system, no? Na katulad ng mga gadgets natin na ginagamit, napaka-perfecto ang design niyan. Sino ang nag-design niyan? Siyempre, yung mga gumagawa ng cellphone, gumagawa ng computer. Kaya nagagamit natin siya ng perfecto kasi perfecto ang pagkaplano, perfecto ang paggagawa. So, sino ang gumawa ng perfect solar system na mayroong isang araw? Sino ang nag-design niyan? No, may isang araw na nililibutan ng siyam na planeta at yung siyam na planeta na yan umiikot sa araw na hindi nagkakabanggaan. Nag-rotate sila ayon sa kanilang orbit tapos hindi sila nagkakabanggaan. Diba? At sa bawat planeta, like Earth, ay mayroong sari-sariling buwan. Na ang mga planeta din, like Earth, hindi siya masyadong malayo sa araw, hindi din siya masyadong malapit sa araw. Kasi kapag ang Earth na planetang may buhay, kung masyadong malapit sa araw, mamamatay ang may buhay. At kapag lumayo naman siya sa araw, mamamatay din ang may buhay. So mayroon talagang someone nag-design na yung Earth ay hindi lalayo sa araw, hindi rin siya lalapit sa araw. So sino ang being na may perpektong pag-iisip, perpektong kakayahan na gawin ang mga bagay na yan? So yan po ang argument from design na dinisenyo ng Diyos ang lahat ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang knowledge. So yun po mga kapatid ang atin pong ma-share about sa yung paano patutunayan na may Diyos at yung sinabi na isang Koreano no na mataas ang IQ kasi matalino na nga yun
So yung talino niya ginamit pa niya sa tama. So talagang maniniwala siyang may Diyos kasi ginamit niya ang tamang lohika.